Hello? There you go. Okay. So, supposedly ay mga group leaders po yun pong ating pong nasa programa. At inasahan nga po sana natin na ang ating pong speaker ay si Brother Dennis. Hoping na makarating din po si Brother Geoffrey here. Okay, so since maiksi lang po itong ating pong pag-aaral at ito po ay worship lang. Maring yung ilan sa atin ay familiar na dito po sa akin pong ibabahagi. Sino po ang nakakaalala po nitong statement na ito? Anyone is familiar with the statement? Found in Answer Book 1. Ito pong statement na ito ay isa po sa ating pangunahing pundasyon bilang mananampalataya. Okay? The Mosaic movement sa movement. The Exodus movement. The Exodus movement was led out of Egypt to possess the land of promise and there to become a kingdom. Itong ang sabi dyan, is na Panginoon, ang Panginoon para sa Exodus movement ay mag-possess ng promised land. Cunningly suiting his temptations to their predispositions, Satan inspired those who were. Who? Cunningly suiting his temptations to their predispositions, Satan inspired those who were of age when they left the land of Pharaoh to continuous murmuring. This is an interesting one. During those times, mga kapatid, di ba umalis po sila sa Egypt, thousands of Israelites umalis sa Egypt. Sino lang po ang nakapasok sa Canaan? Doon sa original na umalis sa Egypt. Joshua and Caleb. Mga kabataan. Why? Most of them, sabi ko rito, Satan inspired them to murmuring. What else? Complaining, office seeking, rebelling, and finally, to fearing the giant inhabitants of the promised land. This is a very interesting one, mga kapatid. Why it's so interesting? Bakit napaka-interesting niya? Kaya po kasi dyan, yun kung patuloy na pag-murmur, number 1. Patuloy na pag-complain. Number 2. Number 3, patuloy na paghahanap ng office seeking. Posisyon. Pangapat, patuloy na pagrebelde, pagiging rebellious, at lastly, yung takot doon sa mga giants sa loob ng kingdom, ng promised land. Itong mga bagay na ito ay yun yung madalas nananatili sa panahon ng mga Israelita. Failing to see, thank you so much, bro. Failing to see that their strength was a strong hand of God, na hindi nila napansin o hindi nila nakita na ang lakas ay ang sa Panginoon. They were consequently forced to wander 40 long years in the desert and there to live parching the bones of all but 2 their members who were of age when they left Egypt. Now, mga kapatid, this one is a very interesting one dahil sa lagi lang po nilang iniisip, kaya natin ito. Pero pag nandun na sa posisyon na sila'y mahihirapan, reklamo kay Moses. Bakit ito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Sino po ang anti-type? Except Brother JR. Brother JR did it twice. Sino ang type ko nito? Anti-type, sorry. Batayin niyo kung umamin na kayo.
Ha? Bakit ayaw po natin tayo ito? We have been doing this several times. As people have been doing this many, many times. Now let's continue reading. Next statement. Unbelief. Count it. Bilangin po natin. Unbelief. That's number 1. Hindi pa paniwalain. Stiff-neckedness. Tigas ng liig. Ayaw lumingon. Distrust of divine leadership. Number 3. And office seeking are what? Therefore, were the four-headed monster that devoured the people of Exodus. Take note of this one. Sabi ni Brother Terra ay, sa naman nila, sa kanila ito noon eh. Diba? Sa Exodus yan. Yan ang lumapa, yung pong devoured. I don't know what that is sa Bisaya. Ano po yung Bisaya ng devoured? Ha? Lamoy. Lamoy, no? Kasi yung nilamon, nilunok lang yun. Diba? Kasi iba-iba yung devoured, swallowed, at saka yung eaten. Eaten, kain. Pagka swallowed, nilunok. O, pero yung, ito pong devoured, ay para pong himay. Winatak-watak. Kikulis-kulis di ay. Thank you so much. Yun po yung ibig sabihin ng Lord. Now, sabi Maritera ay sa Exodus movement lang yan. Let's continue reading. And this will devour who? Again. And this will devour who? Every present truth believer who strays on their layers. This is not just about the Exodus movement, mga kapatid. Hindi po patungkol lang sa Exodus movement. Patungkol po ito sa bawat present truth believers na meron ngayon. Now, let us question ourselves. Ano ba tayong unbelief? No. I don't want to start there. Mas gusto ko rito sa baba. Sa ito. Ano yung ikatlo? Distrust of divine what? Do you believe that today, the Lord already taking the reins in His hands? Naniniwala po ba tayo na ngayon mismo, hawak na ng Diyos ang renda? Amen. Now, why do we question leadership? Majority among believers today, dahil galing tayo ng ibang association, we practiced, nakasanayan na natin. We are used na para bang pag kami mali sa headquarters, it's not the Lord's. We have been, nasanay na po tayo dito mga kapatid. And I'm telling you, this same event is presently, ngayon mismo, nangyayari sa atin. What time is it po? 15 minutes. 5:54. So, this is a very interesting one. Ay maintindihan po natin that if we have an association, if we are born into an association, isipin po natin na that is led by God. Or, it is led by Satan. Wala pong dalawang leadership, mga kapatid. There is no such thing as two leaderships. There is no such thing. So, it's either this association is inspired or not inspired. Only two things. Now, there's another monster. So, we are familiar with this four-headed monster. Itong four-headed monster, nakakakilabot siguro kung nakikita natin ito literal, na nandito sa atin, mayroong 4 na mukha, nakalimaw, tapos nandito nakatayo sa atin. Right? Pero mga kapatid, please remember that this lasts even unto Ezekiel 9. Kahit makakita tayo sa Ezekiel 9, maraming tao ang ganito. Now let's go. That's number 1 for me. Ewan ko po sa iba. But that is number 1 for me, distrust of divine leadership. Now with number 2 is unbelief. Bakit po ayaw po natin itong unbelief?
Di ba? Minsan, we wanted to listen to many doctrines. Yet, we do not believe in one thing. Mga kapatid, hindi tayo naniwala sa isa lang. Another thing, stiff-neckedness. Sino pong familiar sa study na dairy? Yung tinatawag na universal dairy. Gusto ko yung universal dairy. Ano pong universal dairy? To ship yung cow. At saka man. Tapos yung man, nakita natin anong ginawa ng man? Nag-nourish, tapos nag-alaga, tapos nag-gatas, no? Di ba? Pagkatapos nagkuha ng gatas, anong ginawa kasunod? Preserve. Okay. What's the word? Preserve. Preserve. Paano preserve? Anong ginawa doon? Anong process? Pasturate? Pasteurizing, ano bang term nun? Yung pong ginagawang tokwa. Make a cheese. Ano ba? Ginagawang cheese, tama? Yes. Okay. Yung hard. Ano pong sabihin ng hard? Cheese. Butter. Yes, what is butter? What does it mean by butter? Track number 6. Wait lang po, give me a minute. Track number 6. Page 30. Number 6, page 31. So we can understand it clearly. Ang laptop, it's okay yan. Mag-publish lang po tayo. 15 minutes. Ay, okay po? Yes, look. The milk, we preserve. Who preserve? The man. Which association? Which pasture? Carmel, produce it. The shepherd's rod was produced by whom? By Mount Carmel. Ano nangyari sa Mount Carmel? What happened to Mount Carmel? It was withered. Iniwanan lahat yun, inilisan lahat yun. Wala pong Mount Carmel from 1955. Now, listen to it. This plenitude bespeaks our being blessed with such a fullness of truth that all we can do is send out the high points or butter cream. So, what does it mean by butter? High points. Don't matter how you do, mga kapatid. Mag-present tayo na mag-present patungkol sa rad. As long as hindi high points yun, it is not the truth. Kahit basa pa tayo ng rad. As long as hindi po yan high truths or high points, it is not butter. Or it is not cream. So, yun po yung kailangan po natin tingnan dito. Baka mag-present lang po tayo ng message na hindi po butter or cream. Hindi high points. Now, what time is it po? I was 5:59. Dapat hanggang 6:15 na po, di ba? Alam ko gusto agad. Alam ko matagal ko. Okay, now, ito po yung kailangan po natin tingnan bilang mga mananampalataya. So, alam mo natin ngayon na ang nag-produce ng rod is Mount Carmel. At ang Mount Carmel ay nawala in 1955. Right? So, nagturo sila ng error. Pagkatapos sila magturo ng error, what happened after?
Scattered, reorganization. And this is what we have. What we are being dispensed. Ano lang yung atin pong ibinibigay, that is the high butter and cream. Ito po yung atin pong ibinibigay niyo. Now, mga kapatid, going doon sa natin sa answer kanina, na mayroong tinatawag na apat na four-headed monster. Let us be very, very careful. Baka isa tayo sa head. Naku, sana hindi isa dun sa head. Huwag sana tayo pumantong doon sa sitwasyon na tayo isa sa ulo. Okay? Huwag po sana mga kapatid. I shared this study last Friday night. Friday pa rin po yung pong akin pong binigay po sa akin. Si ay hindi makapagsalita that time dahil yung kanyang totally lost. Wala po talaga siyang boses. At miracle lang kung makakapagsalita siya ng Sabbath. So that is last Friday. Mga kapatid, I share the same point. Kapatid. All brethren, yung po mga kapatid sa buhol, has to make their decisions. It is either they will follow or they will just disobey. Now, for the last passage po mga kapatid, this is the last passage we have. Okay. There is a certain element whom even God Himself convinced. This is an interesting one, mga kapatid. Meron po pala hindi kayang gawin ng Diyos. Ano po yung hindi kayang gawin ng Diyos? Sakayin ko sa passage. Cannot convince what? Hindi pwedeng sabihin ng Diyos na hawak ko na ngayon at pamumala kayong lahat. It will not happen. Sakayin sa passage. A certain element whom even God Himself cannot convince that He has taken the reins in His own hands. So, ano po palang gawin na mga kapatid? Pilitin natin lahat na sumunod. So, sabihin na ang namumuno ngayon, sabi po rito, hindi natin mapipilit lahat. Kahit ang Diyos, hindi nagawa yun. Diyos na yun, ha? Pero tayo, gusto natin pasundin lahat, eh. Di mo ba? Yes. Marami talagang hindi susunod. Kasi nakasulat po yun. They never what? They never take orders from anybody but who? Oh. Pag hindi nila gusto, hindi na susundin yun. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano po yung nangyari sa what time is this, sister, please? Hindi ko po alam kung alam po ninyo yung experience ko sa loob lang ng isang less than a month. Less than a month. Yes, less than a month. Nasa Pilipinas, nasa ako mga kapatid. At plano, pupunta ako February dito. At sa plan, February nasa Pilipinas po ako. Hintay ko ako ng 3 buwan, wala pong plano, wala pong ticket na pinadala sa akin. Ang sagot lang po sa akin ng association, wait. Yun ang sagot sa akin, wait. Kalahin po yun, buwan. Wait lang yung sagot sa akin. Sabi ko, interesting ito ah. Sabi ko, may plano pero hindi nangyayari. This is a very interesting one. Now, pagdating po ng March, pagdating ng March, wala pa rin. Sabi niya, mag-decision ka. Alam po niyo kung ano pang decision sa akin mga kapatid? You stop work, makakasama mo pamilya mo, or ipapadala ka namin sa Pilipinas for a certain mission. Sabi ko, that's a good thing. Para anak mo mahinga. And I think some of the brethren, nakakaalam doon, nagtanong ako sa inyo sa group chat. Di ba? Pwede stop na ako. Pwede bang hindi na ako mag-share sa inyo kahit ano. I will just focus with my family and others. Sabi na, no, but we want you here, and da. And then,
Sabi ko, okay. So, sabi ko kayo sa association, sige, patuloy ako. Try natin. Isa lang. Alam po ninyo mga kapatid, April 10. Sorry. April 2. Sabi sa akin, lilipad ka next week. Sabi ko, wait, anong lilipad ako next week? Wala naman sa plano natin yon. Sabi ko, basta lilipad ka next week. O sige, sabi ko, sige, magre-ready ako. Next week daw. Pagdating next week, hindi pa nangyari. Another week. Hanggang sa April 10, tsaka April 11, dumating po ako sa bahay. Tapos merong from Bayugan, sabi, oh, pwede ka Brother Terra dito. Eh, hindi ko na alam yun. Sabi ko, bahala na. Meron ng plano, nakalatag pa zone. Zone lang for 1 week. Pagkatapos ng zone, punta ako na. That is the plan. Night time, April 12, sabi sa akin, bilang ka ng ticket, lilipad ka mamaya alas 6. It was 12 midnight. Alas 12 ng gabi. Sabi niya, lilipad ka alas 6. Sabi namin sa 7. So, kailangan kung nasa airport, as fast as I could. So, hindi ako natulog magdamag para makarating sa airport. For a month. Pagkatapos ng Bayugan, wanted to go to this league. Gusto ko pumunta ng this league. Sister Josephine said, I think it's timely. It's untimely. Sabi ko, okay, I think so too. So, hindi ako pumunta. Instead, we had study. We had a nice study doon po sa Bethel. Very nice place. Kung makapunta sa Bethel, napakaganda. I should go. Tapos doon, okay, stay kami dapat isang maghapon lang, linggo, hanggang umaga. Abay, nabot kami ng Martes. Pagbaba ko po ng Martes, sabi ko, brother, tumawag si brother, may dumating na message. Sabi ko, Brother Terra, I'm coming this Friday. Wait, sino? Brother yun. Tawag ako sa darating ka ba talaga? Oo, kailangan kita sa kanila. Ay, kami naman, meron naman tao kung anong bahala dyan. No, nandun ako. Balik na naman ako ng Manila. Miyerkules ng hapon, balik ako ng Manila. Pagkatapos ng lipad ng mga kapatid, sunod hanggang ngayon, pa rin. Pero masarap namin kasi kukuhan man, meron mang tulog sa magandang higaan. Makatulog, kasi yung napapasok namin, puno. So, nakita ko sa lumok dahil nung nasa gana, kamalaya na ako eh. Nangyari ulit sa akin, so hindi ako matulog. Ito yung point dito, kapatid. Tapos, nagkaroon kami ng seminar ng workers doon sa Manila. Ano yung sabi yun? You know what? Patient is very different from all other associations. You know what? We have planned it. In 5 minutes, it might change. In another 5 minutes, it might change again. You know, Brother Chef should be here. Sana ngayong taon na ito, dapat nandito siya. Alam mo kung saan siya napunta? Sa Zambia, di ba? Sabi niya, hindi siya pupunta ng Ghana. Nandun siya sa Ghana. Everything gustuhin natin, buhin man natin mga kapatid, it's not God's plan, that is not God's plan. Kung dito mga kapatid, dapat nasa buhol ako. Pero dahil siya, nandito ako ngayon. So, lahat ng mga bagay mga kapatid, depends upon taking orders. Kung hindi mag-take ng orders, ako kami hindi magkikita yon. This is not even possible. If you did not take orders, hindi mo ay pumunta. It is important to take orders. Such independent ones, mga kapatid, sa Bohol, may independent ones. We make them decide. Are we going to follow orders? Remain independent. Hindi po natin pipilitin sino man. If you want independent, go on with your way. It's okay. Hindi po tayo pipilit. Hindi tayo mapipilit. Now let's continue. Such independent ones will continue to question and criticize everything in which they themselves have not part or no part. Saka na lang naitulong, reklamo pa. Mga kapatid, sabi nyo, ano Brother Terra? Kasi pagpunta ko po rito, kung alam nyo lang kung pagpunta ko rito, wala po pala, hindi po pala kasama yung luggage ko. Yung luggage ko kami, kasama eh. Sabi ko, sanay po ako sa pag bumili kami ng ticket, kasama yung luggage. May back, kasi may laptop, tapos may kasamang luggage. What time is it? 6
extend? May dala-dalang laptop, no? Nakaganyan ako. Pagdating ko sa airport ng Manila, sabi sa akin, hindi ito pwede. Magbayad ka, 2,000 pera ko. Magkano bayad? 1,700. Paano ako makarating ng butuan? Ay baba ko ng butuan, magkano kayo pamasahe? Message ako sa mga kapatid, magkano po pamasahe? Sabi niya, mga ano lang yan bro, 100 mahigit. Sabi ko, ganun ba? Sige, sabi pa to. Ano yun? Sabi niya kasi, bayaran niya sana doon, hindi siya makapagbayad sa headquarters. Sabi ko, brother, yung 2,000, okay pa to. Pati pa ako ng butuan, sabi ng mga kapatid, wala sila. Pagka nawala ako, hindi naman nila ako, yung mga mabait na naman. So yun ang nangyari. Abi nakarating ako. Pagdating ko ng kailangan ko na 150 para sa taxi. Sabi ko, magkano nga yung 100? Nakwenta ako. 100, 150, may pantubig pa. Hindi. So, alam niyo po mga kapatid, imbis na 20 expectation natira, may 50 akong natira sa bulsa ko pagdating ko ng Bayugan. Mga kapatid, everything is unexpected. If we will take order, everything is sabi ng association mga kapatid, we are spending tawag ko ito, kaming nasasayang pera, mga kapatid, just because of cares. Sabi ng sa akin, huwag mong alalahanin yung 2,000, may babalik yun. Ang importante makarating ka ron. Thousands of dollars, mga kapatid, ang nawawala sa ticket lang. Palibok o di kaya inililipad because of change. But we are to take hindi para sa atin. So, regardless of their profession or what they think, they are not God's people. Hindi pa pala ng Diyos ang taong marunong. Yung mag-take ng orders, hindi yun bias. His real people, again, He declares, are able to take orders even from whom? Women and children. Mga kapatid, I will end here. The point, mga kapatid, if this association that we believe drives remember mga kapatid, when the Lord said, anong tawag ko? All aboard. I like it. Pag sinabi ng Panginoon, all aboard, Nanay Evelyn. Ano gagawin natin? Wait lang. Hindi mo na. Sige ka, Meme. Ay, mga misis ko. Ay, yung gamit namin, no, mga kapatid. We're not going to do it. Sabi ng Panginoon, all aboard. Sama tayo. Alam niyo si Brother Jory? Si Brother Jory, hindi na, sabi niya, Brother Terry, papaliparin pa ba? Hanggang kahapon. Kasi, last week pa siya naghihintay. Brother Terry, papaliparin pa ba ako? Brother Terry, papaliparin pa ba ako? Brother JR, sabi niya, ano bang gagawin? So, alam niyo po, kahapon, nag-meeting po kami, habang nakupo kami 6 hours, nag-usap kami sa mga fans. Sabi ko naman, bibigyan na. Ang dapat flight na sa hapon. Sabi ko, alis ako naman. Nawala po yung ticket na yun. Hindi niya nabili. Sabi niya, mas stress ka naman Brother Jory. Sabi Brother Jory, sige lang. Hindi po yan. He take orders. He's here. We take orders. Practice po tayo take orders. No matter what, there is always huwag tayong sumanib doon sa four-headed. Let us set it aside. Let's stay here. Okay? Pagpalain po ang bawat isa yan. I hope you are blessed this afternoon. Sorry, this evening. Happy Sabbath, brother.